So, hi guys! Mudiretso na ko sa point, ha? Ang mga dili kasabot, pasensya na kayo. Mag-Taglish na lang ako or mag-Tagalog, Bisaya, and English. I'm sure you have heard na Inday Sara, the Vice President, the voted Vice President by 32 million Filipinos in the Philippines, was impeached by Congress. Kamong mga nagpirma, yawa mo, muabot ra ang gaba sa inyo, but it couldn't have come any quicker, no? Unta muabot na ang gaba sa inyo, bantay lang mo. So the reason why I am doing this video, guys, is para kabalo mo kung kinsa ang mga nagpirma. Wala ko'y labot kung nahadlok mo or na-threaten mo ang among tan-aw sa inyo, labi na kanang mga taga Mindanao nga nagpirma, bantay lang mo, ha. I-share na tanan ang mga pangalan sa nagpirma. Ayaw na sila botoha. This is our time to speak up. This is our time to actually exercise our rights. Ayaw mo magpasulsol. Dawata ang kwarta na ihatag sa inyo during campaign, pero ang inyong botohon ang mga tawo nga naay malasakit sa mga Filipinos. Ginoo ko, every single Filipino voter has the power to change everything. The landscape of the political or the political landscape in the Philippines can be changed. It can be changed. Kita sa ato dapat gikan ang power. Tayong mga voters should be dictating, not the few corrupt politicians. Yan si Tambaluslos. My goodness, may Ginoo ko Lord. Tabangi ming mga Pilipino nga nagkalisod-lisod na diha sa Philippines. Hindi niya alam paano maghirap. Walang pakialam yan sa inyo. Wala. Akala nyo matapos niya gamitin kayo, yan si Romualdez, pagkatapos niya kayong gamitin, my goodness me, he will derail you all. Ha? He will derail you all. I promise you that. Hindi nyo alam ang playbook niyan. Kahit pinsan niya na si BBM, kaya niya i-derail yan. Kayo ang ginagamit niyan. Nagpagamit siya sa mga CPP, NPA, mga terorista. Kaya kayo, please, exercise your constitutional right to vote the right person. The right person who cares about the Filipinos, who cares about the poor people, the marginalized in the Philippines. Kamo ang naay power. Ang mga politicians, kamo ang nagbutang anak nila sa ilang mga pwesto. Please, exercise. Makasuko na makahilak ang gihimo nila kay Inday Sara Duterte. Giboto siya. Pero ana lang kadali. Kung kaya ni Romualdez na i-plot ang script na ma-impeach Inday Sara, kaya niya yan gawain sa inyo. Akala nyo? O, sige, pili kayo. Pili kayo kung ano ang gusto ninyo. Let us not go back to the dark ages. This has been one of the worst ones since I've lived. My entire life, I'm 52 now. Pila ka presidents na ang niagi. Yeah? Please lang, ayaw ninyo botoha ang mga i-post sa mga tawo nga nagpirma diha sa Congress. Ngayon, guys, the reason why I said don't vote for them, lapit na ang election sa May. Sa May ang election. Kung walang dayaan, kung hindi nila dayain, hindi na dapat makapasok ang mga kawatan, mga putang ina ninyo. Mga buwisit kayo. Huwag ninyong i-censor ito. Tandaan nyo yan. Wala akong pakialam kung sino ang mga mag-unfriend sa akin. I don't care. Charot. Joke lang. Anyway, so,
kung kaya gawin sa second highest official sa country ni Romualdez, kaya niyang gawin yan sa inyo. Huwag kayong magpakatanga, huwag kayong magpakabobo. Tanggapin ninyo ang pera pero gawin ninyo ang tama. Magkonsensya naman kayo. Kasi mga anak ninyo, mga anak, mga apo ng apo ninyo ang maghirap. Kalaki-laki na ng utang natin ngayon. Yan sila ang mga mayayaman, lalong yumayaman. Ang mga mahirap, lalong naghihirap. Kaming mga OFW na nagpapadala ng pera sa Pilipinas, ang nagpapakain ngayon sa mga Pilipino kasi wala ng pera sa kaban ng bayan. Ang remittance na lang namin ang gumagana dyan. Puro utang na si BBM. Walang bayag, adik pa. Putang ina. Kamalas-malas naman ang Pilipinas. Nabudol na tayo, ngayon mas binubudol pa tayo. Wag na kayo please magpabudol. Honestly. Sana magabaan na yan si Romualdez. Sana magabaan na yan mga Marcos. Wag na ninyong botohin ang mga Marcos. Kahit sino pa yan sila. Basta kamag-anak nila at ano pa, magkadugo yan. No apple falls from far from the tree. Kung ano ibig sabihin niya, i-google nyo na lang, mahaba na ang aking video. So, yun lang. Kayong mga may boses, magsalita na kayo. Kasi, kung wala kayong sinasabi, tinutulungan ninyo. If you keep being bystanders and you let people rule you, you know, the devil don't destroy the world. It's you who watches how the devil does it and do not speak up. Charot. English yun. So anyway, yun lang. Huwag ninyong botohin ang mga tao na nag-approve sa impeachment ni Inday Sara. You do not need to be supporters of Duterte. All you need to be is the person, a Filipino who has a heart to care for the Filipinos' well-being, the health, the safety, and their security. Kaluoy ta, kaluoy mong tanan. Please lang, I'm calling you, ang mga sundalo, retired, ang mga pulis na retired, at saka yung mga in-service pa. Payag kayo na babuyin ang Constitution? Payag kayo na babuyin ang rights ng mga Filipino? 'Di ba? Hindi lang opisyal ang dapat ninyong protektahan. Lahat ng mga Filipinos, ilan kami? Ilan lang yung mga government officials? 100 plus million Filipinos. You have sworn to protect our rights. Ngayon kami ang tumatawag sa inyo to do and act. Do something and act. Yun lang po. God save the Philippines.